Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Sa video po na ito, pag-aaralan po natin ang John chapter 2 verses 1 to 12. Ang kwento ng kasalan sa Cana kung saan po ginawa ni Jesus ang kanyang unang recorded na miracle at ang pag-convert po ng water into wine. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Habang pinag-aaralan po namin ang mga salita mo, buksan mo po ang aming mga puso, aming isipan upang maunawaan po namin ang mensahe po ng aming Panginoong Kristo. Turuan mo po kami magtiwala sa inyo, sa inyong timing at sa inyong kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, mapapansin natin na ito pong pag-aaralan natin ay hindi lang po isang simpleng kasalan. Sa Gospel of John po, bawat himala ay may mas malalim na kahulugan. Hindi nga po ito tinawag na miracle kundi sign. Ang salitang ginamit po ni John ay semeion, ibig sabihin tanda or sign. Ang purpose ng himala ay hindi po para magpasikat, kundi ituro po tayo kay Jesus Christ at ipakita kung sino talaga siya. So sa passage po na ito, makikita po natin ang kahalagahan ng kasalan sa kultura po ng mga Hudyo. So makikita rin natin ang relasyon ni Jesus Christ, ng ating Panginoon Kristo kay Mary. Bakit po importante makita natin na naubusan sila ng wine? At bakit tubig po yung ginamit? Anong ibig sabihin ng my hour has not yet come? At kung paano po pinapakita ng himala na ito na si Jesus po ang Messiah. Pagkatapos po pag-uusapan natin kung paano natin mai apply yung mga natutunan natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. So let's go to verse 1. Ang sabi po doon, on the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. So anong nangyayari? Nasa Cana sila, isang maliit na bayan sa Galilee. Ang third day po ay maaaring tumutukoy po sa timeline mula sa naunang pangyayari sa chapter 1. Pero may mas malalim ding symbolism. Sa Bible po, ang third day ay kadalasang konektado po sa God's intervention, deliverance, o kaya naman sa resurrection. So, hindi pa po ito direktang tumutukoy sa resurrection ni Jesus, pero maaring intentional na hint na po ito ni Apostle John. So, bakit kasalan? Sa Jewish culture po, ang kasalan ay isang pinakamahalagang celebration. Minsan po ang kasalan ay umaabot po ng 7 days, minsan po higit pa. Hindi ito simpleng reception lang. Buong community po ay involved sa kasalang ito. Ang kasalan po ay simbolo rin ng joy, covenant, saka ng blessing ng Diyos. Kung titignan po natin sa Old Testament, madalas ding ilarawan ang relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan bilang isang kasalan. Kaya hindi ito random na setting lang. So sa verse 2 naman, kung titignan natin, sabi doon, Jesus also was invited in the wedding with His disciples. So mapapansin natin, si Jesus po ay invited. Hindi po siya sumulpot lang. Meron pong practical lesson dito. Bagamat siya po ang Son of God, ibig sabihin nakikibahagi po siya sa mga ordinaryong buhay ng tao. Pumunta siya sa kasalan, pumunta siya sa kainan, pumunta po siya sa bahay ng tao. So ibig sabihin hindi po hiwalay ang Panginoong Kristo sa real life. Kasama siya sa mga ordinaryong moments ng buhay. Sa verse 3 naman po, kung titignan po natin, when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. So sa modernong panahon, baka isipin po natin, so kung ano naman, baka pwedeng juice na lang. Pero sa Jewish culture po, malaking kahiyan po ito. Napakalaking social disaster. Ang host ay may responsibilidad na magbigay ng sapat na pagkain at inumin. Kung maubusan po ng wine, ang mangyayari po, malaking embarrassment po ito. Maaring masira po ang reputation ng family. So sa ibang pagkakataon noon, maaari pang magkaroon ng legal complaint. Kaya seryoso po yung problema. So napansin po ito ni Mary. Interesting din na hindi siya nagbigay ng command. Hindi niya sinabing, Jesus, gumawa ka ng himala. Hindi po. Ang sinabi niya lang, they have no wine. So parang isang simpleng observation po ito. Pero malinaw na nagtitiwala siya sa Panginoong Hesus. Sa verse 4 po, sabi po, and Jesus said to her, woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come. So ito yung isa sa pinakamadalas na ma-misunderstand na verse.
Maring inisip ng iba, parang ang bastos naman ni Jesus. Hindi po. Sa English kasi parang ang harsh pakinggan. 'Di ba? Sabi niya, woman. Pero sa original context po, ito po ay isang respectful form of address. Parang sinasabi niya, ma'am or madam. So hindi po ito insulto. Ginamit din ito ni Jesus habang nasa cross po siya. Sabi niya, my hour has not yet come. Napakahalaga nito sa Gospel of John dahil ang hour po ay tumutukoy sa kanyang suffering, crucifixion, death, resurrection, glorification. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa ng Panginoong Hesus ay nakaayon po sa timing ng Ama. Hindi siya minamando ng tao. Hindi kahit ng kanyang pamilya. Ang misyon niya ay controlled ng Diyos. So, minsan po, kung i-apply natin sa buhay natin, minsan po gusto natin, Lord, ngayon na. Pero ang sagot ni Lord minsan ay hindi pa oras. So sa verse 5 naman, ang sabi doon, His mother said to the servants, do whatever He tells you. Ito marahil ay isa sa pinakamahalagang statements ni Mary sa buong Bible. Hindi niya pinilit si Jesus, hindi siya nakipagtalo. Ang sabi niya sa servants, do whatever He tells you. Ito rin ang essence ng discipleship kung susumahin ng Christian life. Do whatever Jesus tells you. Simple, pero napakahirap gawin. Sa verse 6 ang sabi, now there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification. May 6 na stone jars. Bawat isa ay may capacity na 20 to 30 gallons. So napakalaki po nun. Hindi ito wine containers. Purification jars ito. Ginagamit para sa ceremonial washing. Bakit mahalaga ito? Sa Gospel of John may symbolism po. Ang tubig para sa ritual purification ay konektado sa lumang sistema. Hindi ibig sabihin na masama ito. Pero pinapakita ni John na may mas dakilang bagay na darating. Si Jesus ang fulfillment. Sa verse 7, ang sabi, Jesus said to the servants, fill the jars with water. And they filled up to the brim. Napakahalaga ng phrase na to the brim. Ibig sabihin, walang daya. Punong-puno. Walang space para dagdagan ng ibang bagay. Mahalaga ito para maipakita ang tunay na himala. So, ibig sabihin, hindi po siya trick. So, kung titignan natin at i-apply natin sa buhay natin, mapapansin natin, bago dumating ang himala, may obedience muna. Pinuno muna nila ang jars. Hindi nila alam bakit. Hindi nila alam kung ano po ang mangyayari. Pero sumunod sila. Ganito rin madalas ang buhay Kristiyano. Hindi muna explanation. Minsan, obedience muna. Sa verse 8 ang sabi, and he said to them, now draw some out and take it to the master of the feast. Imagine niyo po, tubig ang nilagay, tapos sasandok sila, tapos dadalhin sa banquet master. Kung kayo po yung servant, kakabahan ka talaga. Pero ginawa po nila. Again, faith expressed through obedience. Sabi po sa verse 9 and 10, makikita natin doon, when the master of the feast tasted the water now but become wine. Dito natin makikita ang himala. Hindi sinabi ni John kung paano nangyari. Hindi niya dinidescribe ang proseso. Ang focus niya ay hindi po mechanics. Ang focus niya ay kung sino si Jesus. Bakit importanteng best wine? Sabi ng master, karaniwan unang sineserve ang magagandang wine. Pagkatapos, saka ang ordinaryo. Pero dito kabaliktaran, ang pinakamagandang wine ang dumating sa huli. Ano po ang spiritual meaning nito? Ito ang isa sa pinakamahalagang themes. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kulang nagiging sapat. Ang ordinaryo nagiging extraordinary. Ang mabuti napapalitan ng mas mabuti. Ang luma nagbibigay daan sa mas dakila. Hindi lang ito tungkol po sa wine. Ito ay larawan ng bagong covenant. Sa verse 11 po ang sabi, this, the first of His signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Ito ang pinaka-importanting verse. Bakit ginawa ang himala? Hindi para sa entertainment, hindi para sumikat, hindi para ma-impress sa mga tao. Ginawa ito upang i-manifest ang kanyang glory. Ano ang glory? Ang glory ay pagpapakita kung sino talaga ang Panginoong Kristo. Sa miracle na ito, nakita ng mga disciples na higit pa siya sa ordinaryong tao. Mas malinaw nilang nakita ang kanyang kapangyarihan,
ang kanyang identity, ang kanyang pagiging Mesaya. So ano po yung resulta nito? They believed in Him. Ang tunay na layunin ng signs ay faith. So, kung titingnan po natin sa verse 12, ang sabi, after this, He went down to Capernaum. So, parang simpleng transition lang siya. Pero ipinapakita na rito, pagkatapos ng sign, tuloy ang misyon. So, hindi po ito yung ending. Simula pa lamang ito ng public ministry ng Panginoong Kristo. Ngayon po, kung titingnan natin ito ng mas malalim, una, Jesus cares about ordinary problems. Hindi ito life or death situation. Hindi po ito tungkol sa sakit, hindi ito tungkol sa demon possession, wine shortage lang. Pero nakialam ang Panginoong Kristo. Pinapakita nito na concern siya kahit sa mga bagay na sa tingin natin ay maliit. So kung titingnan natin sa buhay natin, minsan iniisip natin, hindi ko na ito ipagpe-pray, maliit lang naman ito. Pero sa passage nito, makikita po natin, walang concern na masyadong maliit para sa Panginoong Kristo. Pangalawa, yung obedience comes before understanding. Hindi alam ng mga servants kung ano yung plano ng Panginoon, pero sumunod po sila. Ganito rin po ang Christian life. Hindi lahat ipinapaliwanag muna ng Diyos. May mga pagkakataon po sa buhay natin na kailangan sumunod muna tayo, magtiwala muna tayo, saka natin maiintindihan kung ano pong plano ng Lord. Number 3, Jesus brings abundance. Hindi lang wine ang ginawa niya, napakaraming wine. Humigit kumulang 120 to 180 gallons. Sobra-sobra. Ito ang larawan ng abundance ng Diyos. Hindi siya God of scarcity, siya ay God of overflowing grace. Number 4, Jesus transforms. So, water into wine. Pero may mas malaking himala po, ang transformation ng tao. Binabago niya yung puso natin, isip natin, buhay natin, direksyon po natin. Ang kana po ay larawan ng ginagawa niya sa bawat believer. Number 5 po, the best is found in Christ. Sa kwento ng best wine came last. Sa spiritual life po natin, ang pinakamagandang regalo ng Diyos ay si Jesus mismo. Maraming bagay ang mundo na nag-aalok ng temporary satisfaction. Pero ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Kristo. Paano po natin ito ma-apply sa ating daily life? Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga kakulangan, halimbawa na lang sa pera, sa lakas, sa wisdom, sa pag-asa, sa kapayapaan, dalhin natin ito sa Panginoong Kristo. Siya pa rin ang Diyos na nagpo-provide. Kapag hindi po natin naintindihan ang plano ng Diyos, remember the servants. Hindi nila alam ang buong picture, pero sumunod po sila. Minsan ganun din po sa buhay natin. Hindi natin alam kung bakit may delay, hindi natin alam kung bakit may closed door, pero ang role natin ay faithfulness. Kapag naghihintay sa timing ng Diyos, katulad ng sinabi ng Panginoon, my hour has not yet come. May timing po ang Diyos, hindi laging no. Minsan, not yet. Ang challenge po ni Mary ay relevant pa rin sa panahon natin ngayon. Sabi ni Mary, do whatever He tells you. Tanungin natin sarili natin sa trabaho, sa family, sa relationship, sa ministry, sa finances. Ginagawa ba natin kung ano po ang sinasabi ng Panginoong Kristo? So, kung titingnan po natin, ang kasalan po sa Cana or sa Kana ay higit pa po sa kwento tungkol sa tubig na naging alak. Isa po itong sign, isa pong tanda na pinapakita nito kung sino po ang Panginoong Kristo. Si Jesus Christ po ang tagapagpuno ng ating kakulangan, tagapagpabago ng buhay at tagapagdala ng bagong covenant. At tulad po ng mga disciples sa John chapter 2 verse 11, ang tamang response sa sign na ito ay hindi po simpleng paghanga lang, kundi ang tamang response ay pananampalataya. Kapag nakita natin kung sino talaga ang Panginoong Kristo sa buhay natin, inaanyayahan tayo magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at maniwala na kaya niyang gawing bago ang anumang bahagi ng ating buhay na parang kulang, walang laman o walang pag-asa. Do whatever He tells you. Yan ang isa sa pinakasimpleng utos sa Bible, pero ito na marahil ang pinaka-makapangyarihan. So sa oras na ito, let's pray po. Father in heaven, salamat po Panginoon sa natutunan namin sa John chapter 2 verses 1 to 12. Naway manatili po sa aming mga puso ang pananampalataya, ang pagsunod, ang pagtitiwala sa inyo pong timing.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisabuhay ang inyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa inyo po ang papuri, pagsambat pa sa salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.